si alias Althea na 16 years old lamang po. Kasama niya po ang kanyang nanay, si Nanay Maria Teresa, kung saan nirereklamo po nila yung ginagawang pagbabanta daw po sa kanya ng misis ng nakainuman niyang lalaki. Noong June 10 lamang po yan. At nagbanta po kasi si misis, nakakasuhan daw po sila. Sino kasuhan? Si nanay? Si Althea. Si Althea kasi nakasuhan. nakainuman po ni Althea, yung mister nga po nito ni Ma'am Lori Lynn. Baka nagduda si Mrs. Yes po. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Maria Teresa. Magandang hapon din Althea, po, Sir magandang Idol. hapon. Ilang taon ka na? 16 po. Nag-aaral ka pa? Graduating po ng grade 10. Paano niyo po nakuha yung pagbabanta? Sa Through text? Opo, sa chat po. Sa chat? Hindi ko po Nandiyan alam. mo ba yung ebidensya? Pwede daw pong pumatay ang kasal. Siyempre ako po, nag-aalala kasi naiiwan po siya sa bahay. Pangalawa po, kakasuhan daw po ng adultery yung anak ko. Kulong daw po sa DSWD. Pagkatapos daw po nun, nag-18 siya, ililipat daw po ng ibang kulungan. Hindi, Durog ma'am. na durog po kami sa... Hindi, ma'am. Hindi sa sobrang kahihiyan po, doon tinatawag po ang anak ko na kabit. Hindi, ma'am. Hindi mangyari yon. Yung sinasabi niya, walang katotohanan yon. Maliban na lang kung sila ay nakatira sa isang bahay na at ang unang-una, dapat ang kakasuhan yung mister niya. Hindi ito. Dapat yung puntire niya. Tapos pangalawa, kailangan meron siya matibay na ebidensya. But anyway, ito Althea, pangaralan kita. 16 years old ka. Bakit ka nagpag-inuman na agad dito kay Jeron Roldan? Madami po kami nun, sir. Marami kayo? Nay, alam mo 16 years old, umiinom na? Sir Idol, sa totoo lang po, nalalaman ko na lang po pag dumating na. Saan kayo nag-inuman, Althea? Dun po sa bahay nila. Sa bahay nila? Hindi po kasi Sir Rafi, yung bahay po nila, dun din po nakatira yung mga kaibigan ko, tapos yung mga kainuman ko. At anong alak na ininom nyo? Gin. Malakas yun. So, nakipag-inuman ka doon sa bahay nitong si Jeron. Nandun yung tropa. Opo. Ano nangyari habang nag-inuman kayo? Bangag na din po kami nung kasi po 5 pa lang po na nga po, nagiinom na po kami. Tapos po mga 10, parang doon na po kami nun bangag na po talaga. Naku po, yan ang pinakaayaw ko na salita, yung bangag na bangag. Ibig sabihin, halos wala ka na sa sarili mo. So, ano nangyari? Naiwan ka? Hindi, parehas po kami nun bumaba eh. Ayun po yung kwento nila, parehas daw po kami Okay, so kayong dalawa bumaba and then naiwan yung tropa. Saan kayo pumunta? Doon po sa OL. Ano yung ori? Overlooking po sa Antipolo, Sir Idol. Yung overlooking. Okay. Ano nangyari doon? Nagtingin-tingin lang kayo ng view? Ano po, pwede po ako na lang. Sige. Kasi, Sir Idol, kumbaga po na ano na rin po sa barangay yung usapan. Doon po sinabi nung lalaki na half body lang daw po yung ginawa nila. Sandali lang. May nangyari sa inyo? Half body po. Ano yung sabihin ng half body? Hindi ko maintindihan. Ano yung sabihin ng half body? Okay. Palangpi lang daw po. Hanggang ngitib lang, Idol. Okay. Kaya, Yun yung sinabi mo doon sa barangay. Ayun din Yung naman po lalaki kasi ang Sir Rafi nagsabi. yun nangyari. Ay, yung lalaki, pero dinideny mo. Hindi po. Inamin mo rin? Inamin mo? umamin po siya doon sa side ng babae na nagkamali daw po siya, Okay, na sumama siya. Well, in the first place, may mali nga talaga. Bata pa, bakit kasi umiinom? Diba? Pumunta sa alanganing lugar, bahay ng lalaki at nag-overlooking. Pero ang pinaka may mali dito, itong si Jeron. Kasi siya nakakatanda. Ilang taon na ba ito? 26 po. 26 at may asawa siya. So, siya talaga ang may problema rito. Kung magkakadimandahan dapat dito ang unahin, si Jeron. Jeron, magandang hapon. Jeron, ano pa pumasok sa utak mo nakipag-inuman ka sa minor de edad? Sir, ano po, niyaya lang po ako ng barkada ko. Okay. Tapos po, sila na po nandun po sa may boom. Okay. Dalaw po sila ngayon po, ako po nasa court. Okay. Tapos po, pumunta po ako, nasa court po ako, tinawag lang po ako ng direct, shot po daw. Tapos po, pumunta po kami ng boom, nag-inom po kami. Kada bibili naman po ng alak, hindi siya lang po naiiwan, tapos dalawa po kami ng ng direct. Okay, ilan kayo nag-inuman? 3 po, sir. Okay, so yung isa, parang set up atang nangyari. So yung nag-aya sa'yo, anong pangalan ng isa? Direct po, sa boom po, ng bahay po ng biyanan ko, doon po kami nag-inom. Doon kayo nag-inuman. So nung ayahin ka, anong pagkakaalam mo, sino mga makakainuman nyo pang iba? Wala na po, yun lang. Kasi sabi niya po sa akin, shot tayo, nandun po si Nick. Sabi mag-shot siya tayo, nandun si Althea.
Opo, sir. At bakit daw nandun si Althea? Hindi ko po, sir, alam kung bakit po nandun. Kasi po, ang kaano niya po nun, yung bayaw ko po. Ayun Okay. po ang hiram kasi ni Okay, Derek so Duterte. dinala ka doon, Sir Jeron, doon sa bahay ng biyenan mo, kamo? Opo, Okay. sir. Dahil doon na nag-aantay si Althea para mag-shot-shot kayo. Opo. Tapos ngayon, bumili ng alak at naiwan lang kayong dalawa. Hindi po, sir. Magkasama po kami ng Derek. Okay. Bumili ng alak. Alright. Ilan ang natumba yung bote? Sembot lang po yun, sir, 2. Tapos po, lumipat po kami sa taas. Teka muna. sa kabilang bahay po. Dalawang bilog? Opo, na maliit lang po na sembot, na may juice po. Ibig sabihin mo kanina, tuwing bibili ng alak, naiwan ka. At Hindi po, saka kasama po ako ni Derek. kasama. Naiwan lang si Opo. Althea. Opo. Pagkatapos noon, pumunta kayo sa overlooking. Opo, hindi pa po. Nag-inom pa po kami dito sa may bahay po na kabila rin ng biyanan ko. 2 po kasi bahay. Sa kabila po, sa may taas. Doon Sa po kabila. kami nag-inom. So, kumbaga parang nabitin ka. Hindi po, parang gano'n rin po. Nagkayayaan po kami. Doon po ilipas sa taas. Tapos po, pumuli po ulit ng alak si Derek. Okay, so ilang alak na naman? Bali, 3 na po yung lahat. 3 na po, sir. Bali 5 lahat? 2 at saka 3? Hindi po, bali lang po, 3 lang po lahat, sir. Bali 3 ang nainom nyo. Opo. Nagkaroon ka ng sexual, kahit na sabihin natin half body lang. Di ba? Opo, sir. Dito sa 16 years old. Opo. At itong si Derek, baka makasuhan itong pambubugaw. At yung misis mo, nagbabanta, napapatayin tong si Althea, makakasuhan pa ng yung death threat, Sir, pagbabanta. hindi ko na po, sir, hindi ko na po alam, sir, kung may sinabi po yung asawa ko na papatayin. Kaya napunta si misis, Yung ma'am. biyanan po. Yung biyanan. Opo. Yung biyanan ko. Pero kasi po, yung asawa ko, umiiyak na lang po, nakakwentuhan po. Yung biyanan ko po ba may sabi ng papatayin po? May mga chat din po yung misis niya. Yung misis mo na po, may mga chat. Pinost niya po. Jeron, Sige po, sir. para sa kapakanan mo na rin, kapakanan ng misis mo, kapakanan ni Derek, tumigil na kayo. Opo. Dahil kapag hindi ka nagtigil, ako na mismo ang gagawa ng paraan, ikaw, si Derek, at sa misis mo, sabay-sabay kakasuhan namin. Totoo yan. Opo, sir. Opo, sir. Maraming salamat. Sir po. Idol, Titigil pati ko yung na po. biyanan niya. Wala Pati yung pong biyanan, tigil. pang-apat, pati Wala biyanan pong mo. tigil ng Lahat po, kasasabi. sir. Nay, pasensya na po. Ako po humingi ng patawad sa inyo sa nagawa ko. Ay, Hindi ko po talaga kaya makulong. bakit si Nikki? Ako po ang ako po kakausap sa lahat. Hindi na Sa po, mga sinasabi niyo nung iniskandalo niyo kami, turog na Kaya kami. Ilang araw na. Kaya kahit Wala po. nasa barangay yung usapan natin, nagtanong ako kung pwede akong lumapit dito para lang matigil na. Wala na kaming mukhang iharap eh. Bawat daanan namin, sasabihin sa amin, yan ba yung nanay nung kabit? Alin ba dyan yung kabit yung ate? Para akong sinasaksa sa bawat salita. Naiintindihan ko ang nanay mong asawa mo. Kung ang talagang gusto niya, humingi lang si Nikki ng sorry. Tapusin, buong golden eh. Paano mababalik yung dati? Tingnan mo yung anak ko, binabangungot na kinakalampag yung pintuan sa ginawa niyo nung gabi. Sige, Nay, yung sa trauma, maaaring na trauma siya, tutulong po kami para mabigyan po siya ng intervention, therapy. Ako nag-ano kasi natatakot po ako. Ang isa pa po, Sir Idol, kakalipat lang po namin doon sa lugar nila, sa bahay nila. Hindi ko naman po akalain na magkakaganon. Opo. Pag umaalis po kami, siya lang naiiwan. Natatakot po talaga ako. Pero mula ngayon, Nay, palagi niyo na pong gabayan anak niyo. Anong trabaho niyo po, Nay? Sa housekeeping lang po ako sa isang ospital, sir. So, walang bantay ito pag nagtatrabaho Dati kayo? po, nagtatrabaho siya, pinatigil ko din po. Kasi 16 pa po, kina-question po doon sa pinapasukan. Pwede yun kapag meron kang binigay na permiso at idadaan sa dole, pwede siyang pagtrabahoin. Kaya lang monitored yung oras ng kanyang pagtatrabaho. Opo, Pwede Sir po yun. Idol. Dati kami, may mga nagtatrabaho rito na practicumer. Sige po. Kasi hindi ko po alam kaya... Pwede po yun. Saka kaya rin po ako nagano dahil sinabihan po Pero, ako eh. pero mas Ipapakulong maganda daw po kung siya. mas maganda kung tuloy-tuloy ang pag-aaral niya tapos Opo. kayo po yung nakagabay. Kaya wala na bang si tatay? Andiyan po sa labas, hindi po pinapasok eh. O bakit hindi sinasamahan ni tatay? Si tatay may trabaho din. Nagtatricycle po. Wala nga nagbibigay gabay.
Kami lang po yung... Ilan bang kapatid niya? 3 po sila. Puro babae. Siya ang pinakamatanda. Pangalawa po siya. Yung So yung matanda, hindi siya binibigyan ng gabay, hindi siya binabantayan. pumapasok po sa Pumapasok din? part-time po. Yan ang pinakamahirap na sitwasyon. Attorney Sam Ferrer, magandang hapon. Magandang hapon po. Just in case magkadimandaan para malaman lang ng kabilang panig at para sa kalaman na rin ng lahat, ano bang mga kaso dito, sino mga pwedeng kasuhan at anong kasong pwedeng isampa doon sa mga kakasuhan? Yes po, Idol. The age of sexual consent has been changed na po to 16 years old. RA 11648 po na nag-amend ng RA 7610 and RA 3815 na Ayun. nagpalit po ng age of sexual consent from 12 years old to 16 years old. Pasok sa banga. Itong Opo. kaso ngayon laban kay Jeron. Okay. Yes. So kahit pa sabihin natin, yan, consensual nga, umamin din ito si Althea na sumama siya, pero doon pala may kaso na siya. So, Yes child po, abuse. opo. Child abuse to. Matagal-tagal ang pagkakakulong niyan. Child abuse pa rin po na pinalawak. Sexual Okay. abuse. Pangalawa, itong lalaki na nag-aya dito kay Jeron na makipag-inuman dito sa 16 years old. Anong kaso? Yes po. Yun naman pong lalaking yun, pwede po siya po ang magkasuhan ng corruption of minors. Ayun. Yun naman po yung pag-o-offer sa isang minor para isatisfy yung lust ng isang tao. Now, itong mga biyenan nitong si Sir Jeron at the misis niya na nilalait-lait kung ano mga pinupost sa social media laban dito sa bata. At dahil nagtitreat siya, napapatayin niya itong bata, may kaso siya doon na grave threat. At dahil ginagamit niya ang internet o social media para manakot, mas matinding parusa ang kakaharapin niya po. Grave threat. So, basta't si babae dito, wala siyang pananagutan. Halimbawa man, nahuli sila. Yung nahuli po sila, sir, wala po talagang concubinage doon, so hindi po pwedeng si Althea madamay doon. Ang posibleng kaso po against kay Mr. ay vowsy. So, pinapaliwanag ko lang din sa nanay na umiiyak kasama yung minor de edad na huwag mag-alala kasi nga, kung meron mang dapat madimanda rito yung kanyang mister. Kasi si Miss nagbabanta magdemanda dito sa kay Althea. So, okay, maliwanag na. Salamat, Attorney Sam Ferrer. Magandang hapon. Opo, sige, sir. Nanig mo, ma'am, nay, na lalaki talaga may kasalanan dito. Si anak nyo, nakita ko kulang sa gabay. Siguro kung nababantay-bantay nyo po ito, baka hindi nangyari yon. Kulang siya sa pag-aruga. Sabi nyo si tatay may trabaho, tricycle, kayo po sa housekeeping. Sorry sir, nangungupahan lang po kasi kami. Kung yung asawa Saan ko ba kayo lang- nakatira? Sa Antipolo po, doon din po sa lugar nila. Okay. Saan nakatira po yung lalaki? Doon din Yung po bahay sa taas. namin, tas bahay nila. Kasi biyanan po niya si chairman sa amin. Crush mo sigurong lalaki, ano? Hindi po. Tumatawa to. Alam mo, hindi, sorry, Naya, pangalanan ko tong anak mo. Sige. Althea, nakita mo yung ginagawa ng papa-mama mo, dobling card, dalawa. Usually dapat yan, si lalaki lang magtrabaho, tapos si babae, nasa bahay, mag-aalaga sa mga anak, tulad mo. Ngayon, nagsisikap si mama mo sa housekeeping para double income, para makapag-aral kayo na maayos, malagay sa maayos yung buhay nyo. Sana, sinuklian mo yun na maayos din. Nag-isip ka rin. Di ba? Hindi ka dapat nakipagtropa. Bata ka pa. Siguro pag 18 ka na, pwede, siguro. Pero wag inom. Pwede ka siguro casual, magpag tropa-tropa dyan o kaibigan. Di ba? At kapag tapos sa pag-aral, go na, kahit na mag-boyfriend ka dyan. Wala nang pakialam parents mo. Sino bang nagguyo sa'yo mag-inom? Hindi, Bakit kasi ka natuto mag-inom? aya lang din po yun eh. Barkada. Opo. Yung sinasabi namin paulit-ulit. Hindi naman lahat, pero kadalasan, karamihan, napapahamak yung ating mga kabataan dahil sa kanilang barkada. Alam mo ba ito, Althea, marami nang sumbong sa amin dito na tropa mismo nagpahamak doon sa complainant na gingnang rape, pinagtulungan, niyaya sa inuman, nung malasing na yung victim, 4-5 lalaki alanhalinan ni rape yung victim. Kaya nga, wag ka nang umulit na makipag-inuman. Wag na wag. Wag na wag talaga. Please. Okay? Tama na yun. Stop na yun. Ano gusto niyo po mangyari? Una po, yung walang tigil nilang pagsasalita sa amin, sa lugar namin. Kahit po, opo, nandun ako. Masakit po talaga. Pero, sobra pa yung mga sinasabi nila eh. Hindi po sila tumitigil. Lalo na po yung nanay pag umuwi.
Doon sa mga nagbabash dito sa bata, please stop. Oo nga, may mali yung bata. Ang kamali niya dahil pagiging ignorante, minor pa siya at tumakas sa magulang at nakipag-inuman. Oo nga, mali niya doon. Pero tingnan din natin yung bang aspetong yung mas nakatanda sa kanya ang dapat, ang mas alam kung ano yung tama o mali. Yun dapat ang tumanggi. Kahit na anong kalasingan na itong bata, hindi na sana niya niyaya doon sa tinatawag na overlooking. Hindi, kasi may mga iba nagbabash dito sa bata. Wag naman. Hindi fair yan. Wag po. Jeron, Po, sir. Po. stop mo na lahat. Pagsabihan mo yung mga biyanan mo, lahat, pagburahin nyo na sa Opo, sir. social Sasabihan media. ko po lahat sila. Lahat ng post. Opo, sir. Sasabihan ko po lahat. And then, layuan mo na itong bata. Dahil sa oras na marinig namin next time, kahit na sabihin natin may consent pa itong bata, hanggang 16 years old siya, kami na ang papakaso laban sa'yo. Nagets mo? Opo, sir. Opo, sir. Kami na dito sa Wanted sa radyo ang magpupursu at kukumbinsin si nanay na kasuhan ka. Layuan mo na to. Opo, sir. Kumuha ka ng kasing edad mo, okay? Opo, sir. Nay, meron kang gusto ipayo sa anak mo. Paulit-ulit po ako, hindi po ako nagkukulang. Kasi nagugulat po kami sa mga nangyayari. Iba na po kasi ang kabataan ngayon. With the technology and all, nako, madali silang makurap, maimpluwensyahan, maloko, ma-scam, nandun na lahat. Sa isang igla po, yung buong barangay namin talagang kulang na lang po apakan kami. Halos Chairman. hindi po kami lumalabas ng bahay, Sir Idol. Chairman Leandro Cabasbas. Chairman? Sir, congratulations po. At salamat po, Chairman. Magandang hapon po. Idol. Yes, sir. Chairman, pakisabi po sa lahat na marites dyan sa inyong barangay na kapag inulit pa nilang lait-laitin ito mag-ina, nandito sa amin ngayon, kami po ang gagawa ng paraan na masiguro mananagot sila. Pwede ho ba, Chairman? Opo, Senador. Opo, kasi kawawa naman po itong nanay at saka Opo. itong bata. Opo. So far, Chairman, nakausap niyo naman silang dalawa at Opo. nagkaharap-harap na. Opo. Ano po ang naging resolusyon niyo dyan sa pagdinig, pagharap po, Chairman? Malaking bagay po yung naitulong yung programa niyo po. At dito pa, doon sa yung nakabinbing kaso po dito, di ayos na po yun. Okay. Sige po. Sige. At saka, Chairman, Opo. pwede ba paminsan-minsan paikot-ikutan niyo po ang bahay nito Opo. si Neneng, Ano po si yan? Maltea? Automatic na po yun yung mga lugar namin. Nag-roaming Opo. po kami. Tapos kapag nakita niyo po sa kalsada, meron naman kay Women's and Children's Desk, social worker, sunduin agad itong bata kahit na ayaw niya, sabihin niya, kailangan sunduin ka namin dahil minor de edad ka, hindi ka pwede makipag-inuman. Bantay-bantayan niyo po. Opo, Senador. Okay, isa na lang po. Ano rin po, yung inyo pong social worker dyan, Opo. bisitahin po itong si Altea at bigyan po ng gabay din. Opo. Bigyan na lang po sa akin para matutukan namin po yung bata at makatulong din na kami sa nanay. Ayun. Salamat po, Chairman, sir. Maganda po, Chairman. Magandang hapon din po, Idol, Senador. Thank you po. Okay. So, Nay, okay na yan. Sinisiguro ko na sa inyo. Jeron? Opo. Okay. Magbigay ka ng assurance. Gusto ko manggagaling sa bibig mo. Magbigay ka ng assurance kay nanay kasi takot na takot siya kaya nga naiyak sa takot. Dahil dun sa pagbabanta ng mga kamag-anak mo at kung sino-sino pang mga marites na kakampi mo. Magbigay ka ng assurance kay nanay. Please, go ahead. Si Nay, ako na po magsasabi sa lahat ng kamag-anak ko. Natigilan na po lahat. Lahat po ng pambabas, lahat po ng pagsasabi, pagbabanta. Ako na po magsasabi sa lahat. Promise ko po yan sa inyo. Okay. Kaya pasensya na po. May nagsuggest po dito si Venus Valerio, lipat na lang ng lugar. Opo nga. Yun na po yung napapagdesisyon na namin mag-asawa. Okay, Roldan, magpakabait ka na, sir. Dahil ang susunod, Opo, sir. pagpipiestahan ka talaga nila Dagol at Pero hindi ako Opo, sir. Pasensya na po. Opo. nagbibiro. Mag-sorry ka rin kay Altea, mag-sorry ka rin. Pasensya na. Pinaulitin niyo. Anong reaksyon mo doon? Wala akong masabi, sir. Huwag kang tumawa. Seryosong bagay ito. Sa bagay, hindi pa niya talaga, inosente pa talaga itong bata. I can see the innocence on her face na Opo, huwag kang tumawa. Kasi madaming nakakakita. hindi, kasi she's taking it lightly dahil napabarkada Sadya nga. po. Nay, Hindi kulang to po sa gabay. niya- Sorry na hindi ko kayo sinisisi talaga all in all. Opo. Meron din, siyempre, kamalian dito sa anak nyo. Pero malaking factor din po sana yung pagbibigay gabay ng mga magulang. In your case, may trabaho naman kayo. Sige po, ililipat namin kayo.
kami na pong gagawa ng paraan, set up namin. Paano yung tricycle ni Mr.? Pwede naman po siya na... Sarili ba yung tricycle? Opo. Edi kunin natin ng prangkisa kung saan mang lugar gusto nyo do. Kami na mag-apply ng prangkisa ng ilipat ng Salamat tricycle. po. Sige po, ilipat namin kayo. Salamat po. Maraming Punta kayo maraming doon kay Odette. salamat Okay na po. po yan. Kami nang bala sa mga upa nyo. Salamat po. Para hindi ka naman problema, bayaran ko ng 6 months yung upa nyo. Ay, salamat po Okay. talaga. Salamat po, advance. Sir Idol. Sige po, ma'am. Pag nanap nyo po yung bahay, sabihin nyo agad kay Odette. And then pupuntahan po namin mga reporter, titingnan kung maayos ba yung lugar. And then pagkatapos, set up namin kayo. Babayaran ko 6 months ahead yung upa and then lagyan natin ng mga gamit. Basta't, Nay, kung pwede nga sana, huwag na kayo magtrabaho eh. Para mabantayan nyo ito, puro mga dalagita mga anak nyo. Yung grade 12 ko po, yun po yung apektado. Kasi, Ano kaya, Nay, kung ganito? Pag nakakuhanap tayo ng lugar, i-set up namin kayo doon ng kunting negosyo para doon ka na lang sa bahay at mababantay mo itong mga bata. Magkano bang bayad sa housekeeping sa inyo? ano lang po kami, 373 lang po. Wala pa sa ano? Ay, minimum po kami. 373. 450, opo. Okay. Malapit lang po doon. Kasi Sige, pag-isipan niyo, Nay, kung gusto niyo ituloy pa yung sa housekeeping, walang problema. Opo. Kung gusto niyo na, isa-set up namin kayo ng munting negosyo doon para mabantay yung mga bata, pwede rin. Okay? Sige po. Pag nakapag-decide na po kayo kung saan lugar, sabihin niyo po kay Odette, ha? Salamat, Nay. Salamat po ng maraming Thank you po. maraming. Ma'am, Thank you po. Thank you. Ikausapin po namin kayo, ma'am. Opo. Kaya again, mga kabataan, mag-ingat ho kayo sa mga barkada. Pinipili nyo dapat yung mga barkada ninyo. May kasabihan nyo, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Ibig sabihin, kung ano yung mga kaibigan mo, kung anong klaseng pagkatao sila, kung sila mga barumbato, lasinggero, then ang tingin sa'yo ay barumbato at lasinggero na rin. Nandun na yung tingin ng tao na ganun ka na rin at malaking possibility na masasama ka talaga sa ugali nila. Bibira naman yun. Puro lasinggerong katropa mo, inuman, tapos ikaw na uminom ng tubig. Tapos sila uminom ng gin, ikaw bottled water, kalokohan yun. Ingat po, ingat.